Ako si Mia, isang bagong nurse na katatapos lamang ng aking shift sa may ospital. Sa kabila ng pagod at antok, naglalakad ako papalabas ng aming duty room nang tawagin ako ni Ate Lisa, ang isa sa mga senior nurse sa aming departamento. Ika niya, Mia? Mia, may ipapakiusap sana ako sa'yo. ika niya habang inaayos ang mga gamit niya sa may mesa. Napansin ko ang seryoso niyang muka, kaya't agad akong napaisip kung ano ba ang kailangan niya. Kahit na ang katawan ko ay sabik ng makauwi, kaya ika ko. Ano po yun, ate? Mia, pwede mo bang dalhan ng gamot si Nanay Delia? Siya yung matandang pasyente natin doon sa may room 314. Mukhang wala pa rin kasi siyang kasama hanggang ngayon. Malasakit na lang ba? Kasi mukhang walang ibang mag-aabot dito sa kanya. Pwede ba? Siyempre, bilang bago, hindi ko magagawang tumanggi. Tumango ako at kinuha ang maliit na tray na may lamang mga gamot. Sinabi kong huling tungkulin ko na ito bago tuluyang umuwi. Pagkarating ko sa may room 314, napansin kong bukas ang ilaw. Ngunit tila masyadong tahimik ang paligid. Hindi ito ang normal na pagkakataon ng ospital. Karaniwan, kahit gabi, maririnig mo ang pag-uusap ng mga nurse o ang tunog ng mga makina sa mga gilid. Pero dito, nakakabingi ang katahimikan. Pagkabukas ko ng pinto, nanindig ang mga balahibo ko. Nakaupo si Nanay Delia sa gilid ng kanyang kama. Nakasuot siya ng puting hospital gown. Pero parang iba ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig lamang ito doon sa may bintana. Kaya ika ko ng mahina. Tao po. Nanay Delia? Nanay Delia? Lumapit pa ako ng dahan-dahan. Hawak ang tray ng mga gamot. Nasa may tabi ko na siya. Pero parang wala pa rin siyang pakialam sa aking presensya. Nanay Delia, ito po ang gamot ninyo. Ika ko habang inilapit ang tableta sa kanya. Nang bigla siyang lumingon sa akin. Para bang may kung anong malamig na hangin ang dumaan sa paligid ko. Ang mga mata niya, dilat na dilat at parang punong-puno ng puot. Nabigla niyang sinabi sa akin, Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? wika niya sa kanyang malamig na boses na tila hindi sa kanya. Nay? Nay Delia? Ika ko habang unti-unting tumitindi ang kaba ko. Huwag kang magtatagal dito. Umalis ka na. Umalis ka na. Wika pa niya bago muli siyang bumalik sa pagtitig doon sa may bintana. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Naisip kong baka epekto lamang ito ng kanyang sakit o kaya ng gamot kung kaya siya ay nagkakaganoon. Naiwan ko ang mga tableta sa kanyang mesa at dali-dali akong lumabas. Pagbalik ko sa may nurse station, ikinuwento ko kay Ate Lisa ang mga nangyari. Pero tumawa lamang siya ng mahina. Ay nako, balang araw, masasanay ka rin sa mga ganyan. Balang araw. Alam mo iha, may mga pasyente talagang ganyan. Mga weird. Lalo na kapag tumatanda na. Tumango na lamang ako kahit na hindi maalis sa aking isip ang nakakatakot na muka, lalo na ang mata ni Nanay Delia. Hindi ito normal. Para bang may ibang nilalang na tumingin sa akin nung mga pagkakataong iyon. Pagkalipas ng 2 araw, narinig ko ang balita. Si Nanay Delia daw ay natagpuang patay
doon sa kanyang silid. Wala raw dahilan kung bakit, basta na lamang siyang huminto sa paghinga. Pero ang mas nakakapangilabot, may natagpuan daw sa may ulunan ng kanyang kama na siyang nakasulat sa dugo. Walang babalikan. Walang babalikan. Hindi ko na nagawang matulog ng maayos magmula noon. Ngunit ito pala ang simula ng mas marami pang kababalaghan na aking mararanasan sa may ospital na iyon. Tulad ng mga nakaraang gabi, maaga akong dumating sa ospital upang magsimula ng aking night shift. Ang mga ilaw sa hallway ng ospital ay malabo at ang malamig na hangin na sumisingaw mula sa mga aircon ay kumakalat sa buong paligid. Nasa harap ako ng isang mahaba at makitid na pasilyo na may mga kwarto sa magkabilang gilid. Ang mga tunog ng mga kagamitan, pati na ang mga kaluskos mula sa malayo, ay ang tanging maririnig ko sa gabing iyon. Wala pang mga pasyenteng gumigising, kaya ang paligid ay tahimik at tila may kakaibang pakiramdam ng pagkabingi. Bilang nurse, sanay na ako sa ganitong mga oras. Matagal ko nang natutunan na walang kapantay na pakiramdam ang magtrabaho tuwing gabi. Bagamat ang iba ay natatakot tuwing sa ganitong oras, na ako naman ay nasasanay na at tanggap na ang mga kwento ng mga kababalaghan na umaabot sa amin. Mga naririnig mula sa mga pasyente at mga kasama sa trabaho. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang nangyari. Habang papasok ako sa aking designated station, naabutan ko na ang ilang mga pasyenteng matutulog. Ang iba naman ay may maliliit na ingay na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pa man nasisimulan ang aking mga gawain, narinig ko na ang isang mahinang boses mula sa dulo ng pasilyo. Isang bulong na hindi ko alam kung saan nagmumula. Wala namang ibang naroroon kundi ako lamang at ang mga pasyente. Nanatili akong nakatayo, tinitingnan ang mga pader, pati na ang mga anino ng gabi. Pero nangilabot ako sa aking narinig. Ang bulong na yon ay malinaw na nagmula sa kwarto na room 34. Isang kwarto na matagal nang hindi pinupuntahan. Isang matandang babae ang dati kong alaga dito, si Lola Rosa. Pumanaw siya 2 linggo na ang nakakalipas dahil sa kanyang komplikasyon ng sakit. Hindi ko lubos maisip kung bakit ko naririnig ang pagtawag niya. Pero mas lalong tumitindi ang kaba sa aking dibdib nang magpatuloy ang naririnig kong tinig. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko nang maglakad pa ako patungo sa may room 34. Sinubukan ko pang mag-isip kasabay ng aking pagtataka kung ano ang nangyayari. Ngunit masyado akong nag-alala at naisip na baka may iba pang pasyente na kailangan ng tulong ko. Ngunit habang papalapit ako sa may pinto, nararamdaman ko na parang may kuryente sa hangin. Wari may kakaibang presensya doon sa may loob ng kwarto. Bumukas ang pinto ng walang kahirap-hirap. Na agad akong pumasok. Tahimik ang kwarto, ang ilaw sa loob ay malabo at ang kutsyon na dating tinutulugan ng matanda ay napakagulo. Walang tao sa kama, ngunit nararamdaman ko ang matinding lamig na bumabalot sa akin.
Parang ang bawat sulok ng kwarto ay may isang hindi nakikitang presensya na naroroon. Tumawag ako kung mayroon bang tao sa loob ng kwarto. Pero wala. Hindi ko alam kung anong nangyayari, na tanging nasabi ko na lamang. Lola? Lola Rosa? Lola Rosa? Nariyan po ba kayo? Kailangan mo ba ang tulong ko? Ngunit walang sagot habang tinitingnan ko ang buong paligid ng kwarto. Nakita ko ang isang larawan ni Lola Rosa na nasa may tabi ng kanyang lamesa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa akin. Parang siya ay nariyan pa rin sa aking tabi. Nang bigla na lamang akong nakaramdam ng malamig sa aking paligid. Na para bang may gumalaw sa aking gilid, pero wala naman akong nakikita. Habang ako ay patuloy na nagmamasid sa may kwarto, narinig kong muli ang mahina ngunit malinaw na bulong. Tulungan mo ako. Hinawakan ko ang aking puso. Ang boses na iyon. Sigurado akong si Lola Rosa iyon. Ang malamig na hangin ay tila mas humihigpit at bigla kong naalala ang isang kwento na narinig ko mula sa ibang nurse tungkol sa mga kaluluwang hindi matahimik. Na ang mga ito'y naglalakad pa rin sa loob ng ospital. Naghahanap ng hindi natapos na mga bagay sa kanilang buhay. Isang malamig na takot ang sumalubong sa akin. Hindi ko na kayang lumabas ng kwarto, kaya't dahan-dahan akong lumapit sa kama at nakatayo sa harap ng larawan ni Lola Rosa. Tiningnan ko ito ng mabuti at sa hindi inaasahan, parang kumislap ang mga mata ng matanda. Nasa aking pagkabigla, nakita ko ang isang anino sa may gilid ng kwarto. Isang mabigat na anino na unti-unting nagpapakita sa may likuran ng pinto. Nag-umpisa itong maglakad patungo sa aking direksyon at ang mga mata ko ay hindi na mapalagay. Lumalaban ang aking katawan. Nagpatuloy ako maglakad ng papasulong, ngunit parang mas lumalakas ang pagkabig ng takot sa akin. Malamig, mabigat at tila ba may isang presensya na pilit akong inaabot. Tulungan mo ako. Ang boses ng matanda ay bumalik sa aking pandinig. Hindi ko na kayang magpatuloy pa. Alam ko na ang ibig niyang iparating sa akin. Dahil may isang bagay na nangyari noong gabing iyon. Isang hindi natapos na kwento ng kanyang buhay. Iniisip ko ang huling gabi ng buhay ni Lola Rosa nung siya ay mag-isa at mahina sa may ospital, na parang ikako sa aking sarili. Hindi ko siya natulungan ng husto. Mga oras na parang nagkukulang ako. Kaya siguro siya ay nagsasabi at humihingi ng tulong. Isang huling hiling na magawa ko upang matulungan siya. Dahil sa takot at emosyon, hindi ko na kayang magtagal pa sa may loob ng kwarto. Tumakbo na ako ng papalabas at doon ko na nakita ang aking mga kasama. At kita ko ang mga mata nila na puno ng gulat at kaba. Nawika pa ng isang nurse na nagtanong sa akin, "Nakita mo ba siya?" Hindi ko na kailangang magsalita pa. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Alam nilang pareho kami nang nakita ko. Ang multo ni Lola Rosa, ang kaluluwang hindi matahimik, ang hindi matapos-tapos na kanyang mensahe na napatanong ko na lamang, may iba pa bang pasyenteng hindi matahimik? Isa itong sadyang kwento na natagpuan ko ang sarili ko
sa 100% ng takot at pangangamba. Ang matandang babae ay nagbigay ng isang nakakapangilabot na mensahe. May mga kaluluwang naglalakbay sa pagitan ng mundong ito at ng kabilang buhay na nakikiusap, mga hindi nakikitang kaluluwa. Sila ay patuloy na naglalakbay at sa gabing iyon, ang kaluluwa ni Lola Rosa ay pinagkaloob sa akin upang maging saksi sa isang hindi matapos-tapos na kwento. Sa tuwing ako ay nasa may night shift sa pinagtatrabahuhan kong ospital, hindi ko na iniisip pa ang mga kwento tungkol sa kababalaghan. Nasasanay na ako sa ganitong oras, ang madilim na mga pasilyo, ang malamig na hangin, at ang katahimikan ng gabi na tanging ang mga ilaw mula sa mga kwarto ang nagbibigay buhay. Ang mga tunog mula sa mga makina at ang pag-ikot ng mga gulong mula sa mga kagamitan ng ospital ay ang mga pamilyar na tunog sa gabi. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang kakaibang karanasan ang nagdulot muli sa akin ng takot at pangamba. Isang karanasang hindi ko makalilimutan. Maghahating gabi na nang magsimula ang aking shift. Ang mga pasyente ko ay tahimik nang natutulog sa kanilang mga kama, na ang iba naman ay matutulog pa lamang sa kanilang mga kwarto, habang ang ilan ay gumigising para uminom ng gamot. Ngunit sa lahat ng ito, may isang bagay na nakakagulat na nagsimula ko na namang marinig. Ang mahihinang bulong na parabang mula sa isang malayong lugar. Hindi ko agad ito pinansin. Iniisip ko na marahil ay dala lamang ito ng aking pagod o kaya naman ay ang hangin na dumadaan sa mga sirang bintana. Pero habang patuloy kong naririnig ang mga boses, nagsisimula na akong magtaka. Sumilip ako sa ilang kwarto at tiningnan kung may iba pang tao na hindi ko pa naaalagaan. Ngunit wala akong nakikitang kakaiba. Nasa isang panig na ako ng ospital nang magsimulang marinig kong muli ang mga bulong. At ngayon, mas malinaw na ang mga tunog. Parang may isang tao na nagsasalita mula sa dilim doon sa bahagi ng kwartong room 14. Dahan-dahan kong nilapitan ang pinto ng kwarto at nang ito'y aking buksan, wala namang tao. Maliban sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang batang lalaki. Isang batang lalaki ang nakatayo sa dulo ng kama. Nakaupo ito habang nakatingin sa malayo. Ang bata ay may maputlang balat, mahabang buhok na magulo, at suot niya ang isang lumang pajama na kulay abong asul. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga oras na iyon. Takot o awa. Dahil parang may kakaiba mula sa bata na sumasalubong sa aking katawan. Nanatili akong nakatayo. Hindi ako makagalaw. Nag-aalangan akong lumapit na parang hindi. Nasabi ko na lamang, "Nariyan ka ba?" Habang bakas sa aking boses ang takot habang ako'y nagtatanong. Pero ang bata, hindi ito kumikilos. Hindi rin siya tumitingin sa akin. Naramdaman ko na may kakaiba na nagmumula sa kanya at iyon ang nagdulot ng pagkabahala sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero ang bata ay tila naghahanap ng isang tao. Hindi ko maiwasang mapansin ang isang malungkot na ekspresyon sa kanyang muka. Tinitigan ko ang bata habang nakatayo sa kama at tinanong ko, "Bata, ano ba ang hinahanap mo?" Ngunit ang bata ay hindi sumasagot. Sa halip, tumingin lamang ito sa akin ng may malalim na mga mata at matagal na napatitig. Ngunit parang wala sa sarili. Tila ba naghahanap siya ng isang bagay o isang tao.
Habang pinagmamasdan ko siya, nararamdaman ko na parang may hindi nakikitang puwersa sa may likod ng batang iyon. Ang malamig na hangin na sumingaw mula sa kwarto ay nagpatindi pa ng takot sa aking katawan. At sa isang iglap, ang bata ay biglang nawala. Ang kwarto ay naging tahimik muli at ang pinto ay biglang sumarado. Ang kabang nararamdaman ko ay tumagal ng ilang segundo at dahil sa takot, tumakbo ako ng papalabas sa may kwarto. Tumayo ako sa gilid ng pasilyo. Iniisip kung totoo ba ang nakita ko. Bakit ang bata ay naroon? Bakit siya naghahanap? At bakit bigla siyang naglaho? Nagsimula ako mag-isip na baka dahil sa aking pagod lamang ito, kung kaya ay nakikita ko ang mga bagay na hindi ko dapat makita. Ngunit habang ang mga katanungan kong ito ay patuloy na umuukit sa aking isipan, may narinig akong isang mahinang bulong mula sa isang sulok. Ika nito, "Hanapin mo ako. Hanapin mo ako." Bumalik akong muli sa may kwarto, ngunit sa pagkakataong iyon ay napansin ko na ang mga bagay na hindi tumutugma. Muli, wala na ang batang iyon, ngunit ang kwarto ay nagkaroon ng isang hindi pangkaraniwang amoy. Isang amoy ng nabubulok na bagay. Isang bagay na hindi ko kayang mailarawan. Nakarinig ako ng tunog mula sa likod ng isang lamesa at dito ko nalaman ang isang hindi ko makalilimutang lihim. Dahil sa ilalim ng lamesa, may nakita akong isang lumang kahon. Wala itong laman maliban sa isang peraso ng larawan. Isang litrato ng batang lalaki. At ang batang lalaking ito ay siya mismo. Ang batang nakatayo kanina sa may kama. Nakita ko ang pangalan na siyang nakasulat sa may likod ng litrato. Andres. 1998. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Andres. Ngunit nararamdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin na tumama sa aking balat. At ang mga kasunod na mga kwento na aking narinig mula sa ibang mga nurse ay nagsimula ng maging mas totoo. Na ang batang si Andres ay dating isang batang pasyenteng pumanaw dito sa may ospital. Ilang taon na ang nakakalipas. Na ayon sa mga kwento, hindi siya pinalad na makaligtas. Ang batang si Andres ay isa na lamang kaluluwa na hindi pa matanggap ang kanyang pagkamatay. May mga ulat na nagsasabing madalas siyang nagpapakita sa mga kwarto ng ospital, naghahanap ng kanyang mga magulang. Ngunit ayon sa kwento ng isang dating nurse, hindi lamang ang mga magulang ni Andres ang kanyang hinahanap. Naghahanap din siya ng isang bagay na hindi na niya natagpuan sa buhay. Hinahanap niya ang kasamahan namin sa ospital na nagbigay sa kanya ng pag-asa na siya ay makakaligtas pa. Ang huling bulong na narinig ko mula sa kwarto, marahil ay isang pamamaalam at pamamag-asa na mahanap na ng batang si Andres ang kanyang kapayapaan. Na ang mga mata niyang malamlam noong gabing iyon, pati na ang kanyang boses na paulit-ulit na nagsasabing, "Paalam at salamat." Matapos ang gabing iyon, hindi ko na muling naramdaman pa ang kaluluwa ng batang si Andres. At sa lahat ng mga kwento at kababalaghan na narinig ko, ang nangyari sa kwartong room 14 ang siyang nagbigay sa akin ng isang natatanging aral. Na minsan, ang mga kaluluwa ng mga bata ay hindi matatahimik. May mga pagkakataong hindi nila alam kung papaanong makakatawid, magpapatuloy doon sa kabilang buhay. Ngunit ang mga kwento ng kabutihang loob at malasakit ng mga tao sa ospital ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Isang pag-asang hindi nila kailanman makalilimutan. At hanggat may mga kwento ng pagmamahal
Ang mga kaluluwa ng mga batang kagaya ni Andres ay hindi kailanman mawawala sa aming alaala. Isang malamlam na gabi sa ospital. Ang mga ilaw sa bawat kwarto ay may kalabuan. Ang bawat tunog mula sa makina ay nagiging mas matalim at ang katahimikan ay parang isang malamig na halimuyak na dahan-dahang bumabalot sa buong pasilidad. Sa mga ganitong gabi, bihira ako makakita ng mga kasamahan ko sa trabaho. Karaniwan, ako na lamang ang nagsisilbing gabay ng mga pasyente at tumutulong sa mga paboritong gawain sa mga oras na tahimik na. Ngunit, sa gabing iyon, isang bagay ang muling nagbigay sa akin ng takot na hindi ko maipaliwanag. Alam ko na ang bawat sulok ng pasilidad, mula sa mga kwarto ng mga pasyente hanggang sa mga daan at koridor na madalas ay tahimik at malinis. Ngunit sa gabing iyon, habang naglalakad ako sa isang madilim na pasilyo upang tingnan ang kalagayan ng mga pasyente, may isang bagay na nagbigay ng mabigat na pakiramdam sa aking kalooban. Habang binabaybay ko ang isang madilim na bahagi ng ospital, naramdaman ko ang malamig na hangin na parang dumapo sa aking balat. Ang mga ilaw sa koridor ay kumikisap-kisap at ang mga anino sa pader ay nagsisimulang magbago ng hugis. Agad kong tiningnan ang paligid at sa aking pagtingin, nakakita ko ng isang anino na gumagalaw sa may kahabaan ng dingding. Hindi ito normal. Hindi ito parang anino ng mga tao o mga bagay. Ang anino ay parang may kakaibang hugis. Tila walang katawan na nagdidikta ng kanyang paggalaw. Mabilis akong lumakad at nang pagdako ko sa may dulo ng koridor, muling nakita ko ang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malapit na siya sa akin. Parang sumusunod siya sa bawat galaw ko at sa bawat hakbang ko. Ang anino ay tila hindi lumalayo. Parang may mga mata sa may dilim na sinusubukan akong sundan. Naiirita na ako sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Kaya't nagdesisyon akong sumilip sa mga kwarto ng mga pasyente upang magsuri. Tulog na ang mga tao sa kwarto, kaya't nagpatuloy ako sa pagtatangkang makalabas sa may koridor. Ngunit sa isang iglap, ang anino ay muling lumitaw sa aking harapan. At ngayon ay mas matindi ang nararamdaman ko. Parang may ibang katawan na nagnanais makipag-usap sa akin. Isang hindi makitang nilalang. Sa mga gabing katulad nito, ang mga pasyente ay halos tulog na, kaya't wala na rin ako naririnig na ingay mula sa kanila. Kung kaya ay kanino ito? Ang anino na nagsisimulang magbago. Hindi na ito isang simpleng anino lamang. Ang anino ay nagsimulang magmukhang tao. Isang matandang lalaki. May malalaking mata na may maputlang itsura. Ngunit ang mukha niya ay hindi malinaw. Ang mga mata niya ay parang mga butas na kayang sumipsip sa kaluluwa. Parang may hinahanap siya. At parang ako ang hinahanap niya. Ang bawat galaw ng aking katawan ay sinusundan nito. At habang ako ay dumadaan sa isang madilim na sulok, nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. Parang may mas malalim na koneksyon ng anino sa may lugar na ito. Dahil hindi ko na kayang tiisin ang takot, nagdesisyon ako maghanap ng anumang bagay na makapagpapaliwanag sa nangyayari. Nilabas ko ang aking flashlight at nagsimula ako maghanap sa mga dulo ng bawat sulok ng ospital. Habang tumatahak ako sa madilim na koridor, napansin ko ang isang pinto na hindi ko pa nasisilip. Ang pinto ay mayroong plaka na siyang may nakalagay sa ibabaw na karatulang
Storage room. Wala akong anumang ideya kung ano ang laman ng kwartong iyon. Dahil sa nararamdaman kong kaba, nagpa siya akong pumasok. At pagkapasok ko, may isang lumang kahon na nakatambak sa isang tabi ng kwarto. Ang mga gamit sa loob nito ay tila matagal nang hindi ginagalaw. Puno ng alikabok at mga lumang papeles. Sinuri ko ang mga bagay sa gitna ng mga kalat. May nakita akong isang lumang larawan, isang litrato ng isang matandang lalaki. Nakatayo ito sa may harapan ng ospital. Isang larawan mula sa mga dekada na ang nakalipas. Habang pinagmamasdan ko ang litrato, natuklasan ko ang isang bagay na nakasulat sa likod nito. Don Enrique, Santiago, 1948. Nakaramdam ako ng isang kakaibang pangingilabot. Si Don Enrique ay isang kilalang tao sa ospital. Siya ay isang donasyonista na kilala sa pagiging mahigpit at masungit. Ngunit ang higit na nakakagulat ay ang kanyang koneksyon sa isang hindi malilimutang insidente na nangyari sa may ospital. Ilang dekada na ang nakakalipas. Ayon sa mga kwento, si Don Enrique ay namatay matapos magkaroon ng isang misteryosong aksidente na magmula noon ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang magparamdam dito sa may ospital. At nang bumalik ako sa may koridor, nagsimula akong maramdaman ang malamig na presensyang patuloy na sumusunod sa akin. Bigla kong naalala ang mga kwento na narinig ko tungkol kay Don Enrique, na ang kaluluwa niyang hindi matahimik ay patuloy na naglalakad sa mga madilim na pasilyo ng ospital. Patuloy itong naglalakad para maghanap ng hindi natapos na mga bagay sa kanyang buhay. Na bago pa man ako makalabas, naramdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin na parang tinulungan ako maglakad patungo sa dulo ng pasilyo. Nang tumigil ako, nakarinig ako ng isang boses. Hindi ko matukoy kung saan ito nanggagaling, pero ang boses ay nararamdaman ko at ito ay nagsasabing, "Mag-iingat ka." Pagbalik ko sa kwarto ng mga pasyente, dama ko pa rin ang presensya ni Don Enrique na siyang naiwan sa may loob ng ospital. Isang malaking katanungan ang naiwan sa aking isipan. Bakit nagpapakita siya sa akin? Bakit hindi siya matahimik? Ang mga anino sa may koridor ay tila naging simbolo ng isang madilim na lihim. Isang lihim na hindi ko makalilimutan. Isang malamlam na gabi sa ospital. Ang hangin ay malamig, na tanging tunog na aking naririnig ay mga patuloy na pagtunog ng mga aparato ng ospital, pati na ang malumanay na paghinga ng mga pasyente. Tulad ng mga nakaraang gabi, hindi na ako natatakot sa may dilim ng ospital na ito. Sa kabila ng aking kalungkutan, nahanap ko ang isang uri ng katahimikan sa mga gabi ng aking duty. Ngunit sa may gabing iyon, may nararamdaman akong kakaiba. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Habang nagsisimula ako mag-ikot sa mga kwarto ng mga pasyente, napansin ko ang isang bagay na hindi ko dati nararamdaman. Isang malamig na hangin na dumapo sa aking balat. Isang tila puwersang nagmumula sa likuran ko na parang may sumusunod sa akin. Agad kong pinigilan ang takot na bumabangon sa aking dibdib. Nagpatuloy ako sa aking pag-iikot. Isang ordinaryong gabi lamang sana ito. Ngunit may nararamdaman na naman akong hindi maipaliwanag. Isang kakaibang pakiramdam na gumugulo sa aking isipan. Ang unang kwarto na aking pinuntahan ay si Mang Ernesto.
isang matandang lalaki na mayroong malalang sakit sa kanyang puso. Habang papasok ako, napansin ko ang pinto ng kanyang kwarto na bahagyang nakabukas ng kaunti. Hindi ko siya nakita agad, ngunit naririnig ko ang mahina niyang mga hininga. Ang paulit-ulit na tunog ng kanyang makina. Sumilip ako sa kanyang mga kagamitan at nang tumingin ako sa kanyang muka, napansin ko ang kanyang mga mata. Malalim, malungkot at tila puno ng takot. Hindi siya nagsasalita, ngunit ramdam ko na may isang bagay na nagpapahirap sa kanya. Habang nag-aayos ako ng mga kagamitan ni Mang Ernesto, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin mula sa aking batok. Itinaas ko ang aking mga mata at bumaling sa aking likuran. Dito ay nakita ko ang isang anino na mabilis na dumaan. Agad akong napalingon, ngunit wala naman akong nakitang tao. Tinutukan ko ng ilaw ang paligid, pero ang tanging nararamdaman ko ay ang kakaibang pakiramdam na unti-unting nagsisimulang tumindi. Ang hangin ay tila nagiging mas malamig. Ang bawat tunog na aking naririnig ay tila nagiging mas mabigat. Isang uri ng pakiramdam na bihira kong nararanasan. Habang nagpatuloy ang aking duty, nakaramdam ako ng matinding takot. Ibinaba ko ang aking mga kagamitan at nagsimulang mag-ikot muli. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ko, parang may sumusunod sa akin. Ang bawat kanto na nilalabasan ko ay tila may humahabol sa akin. Ngunit hindi ko makita. Sa mga madilim na bahagi ng ospital, akala ko may mga taong nagmamasid sa akin mula sa may dilim. Ngunit kapag tinitingnan ko, wala naman akong makita. Sa bawat pagtingin ko sa mga kwarto ng mga pasyente, tila ay may nakatingin din sa akin mula sa loob ng dilim. Sa mga sulok, para bang may kakaibang puwersa na hindi ko kayang kontrolin. Sa pagtungo ko sa isang kwarto, nakatagpo ako ng isang batang pasyente. Si Mika, na mayroong malubhang karamdaman na wari ba wala ng kaligtasan. Ang batang ito, kahit may mga makina ng kumukontrol sa kanyang buhay, ay tahimik lamang. Siya ay matamlay at hindi ko na siya marinig na humihinga ng malakas. Habang sinusuri ko ang kanyang mga aparato at kagamitan, naramdaman ko ang matinding lamig na dumapo na naman sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko ang isang anino na mabilis na dumaan sa may pintuan ng kwarto. Ang anino ay may parang formang tao, ngunit hindi ito karaniwang tao. May isang matinding pakiramdam sa paligid na hindi ko kayang maipaliwanag. Hindi ko na pinansin pa ang aninong iyon. Pero hindi ito simpleng alon lamang ng hangin o pagtama ng ilaw. Napansin ko na ang bawat kwarto na pinupuntahan ko ay may isang bagay na naiiba. Para bang may isang uri ng pagkakakilanlan ang mga ito na hindi ko kayang maipaliwanag. Ang takot na nag-uumpisa sa aking puso ay nagiging mas malakas habang iniisa-isa ko ang mga kwarto. Sa pagdating ko sa isang kwarto, mayroong isang matandang pasyente na mayroong malalang kondisyon. Si Lola Pilisa, isang mabait at kalmadong matanda, ngunit mayroong lumalalang karamdaman. Nang pumasok ako sa kanyang kwarto, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Ang mga makina ni Lola Pilisa, tahimik. Ang kanyang hininga ay parang isang mabigat na buntong hininga na ang kanyang mga mata ay tila nakakaramdam ng isang bagay na mahirap maipaliwanag. Parang may kaalaman siya sa mga nangyayari sa paligid na tanging siya lamang ang nakakaalam. Habang sinusuri ko ang kanyang kalagayan, nakaramdam ako ng isang malamig na simoy ng hangin. Wari isang malamig na alon na parang humahaplos sa aking balat. At nang tumingin ako sa paligid, nakita ko ang isang maliwanag na nagbumula sa likuran ng pinto. Ang liwanag na ito ay hindi katulad ng ilaw mula sa mga makina o mga ilaw sa may hallway. Ang liwanag ay tila nagmumula sa isang hindi maipaliwanag na pinagmumulan.
nagsimula ako maglakad patungo sa may pinto. Ngunit habang papalapit ako, ang liwanag ay nagsisimulang magbago. Parang nagiging isang madilim na anino na tumututok sa aking muka. Bigla akong napatigil at sa mga sumunod na segundo, isang malamig na hangin muli ang dumapo sa aking katawan. Dahil sa takot, napagpasyan kong umalis sa kwarto ni Lola Felisa. Ngunit habang naglalakad ako pabalik, nakarinig ako ng isang malalim na boses na nagsasabing, Magsama tayo. ang boses na iyon ay hindi galing kay Lola Felisa o sa sino man na nasa paligid. Masyado itong malalim. At sa kabila ng dilim ng ospital, nararamdaman ko ang presensyang iyon. Ito ay hindi isang ordinaryong kaluluwa. Nang dumaan ako sa isang paboritong lugar ko sa may ospital, nakaramdam ako ng isang kakaibang pakiramdam. May isang bagay na sumusunod sa akin. Isang hindi nakikitang puwersa na nagpapalakas ng takot sa aking katawan. Ang bawat hakbang ko ay patuloy niyang sinusundan, ngunit hindi ko kayang makita kung ano ito. Saksi ako sa kakaibang pakiramdam na patuloy na nagmamasid sa aking bawat paggalaw. At habang patuloy akong naglalakad, sa isang iglap, natagpuan ko ang aking sarili sa isang kwarto ng ospital. Ang kwarto na hindi ko na naranasang masilip muli. Nang pumasok ako, nakita ko ang isang anino na nasa may dilim. Isang matandang tao na may kakayahang magdala ng takot at kamatayan. Nalaman ko sa mga sumunod na pangyayari na ang aking nakitang iyon ay walang iba kundi si kamatayan. Isang nilalang na naglalakbay sa mga oras ng kalungkutan upang kunin ang kaluluwa ng isang pasyente. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Nariyan lamang siya sa may paligid at natutunan ko na hindi lahat ng kaluluwa ay natatakot sa kamatayan. Ngunit may mga kaluluwa na hindi pa handa upang magpaalam. At sa gabing iyon, isang pasyente na naman ang hindi ko inaasahang magpapaalam. Si Lola Felisa. Natahimik at walang kalaban-laban. Wari nagpa siya na itong magpaalam sa mundong ibabaw. Nangyari ito sa isang lugar na ang pader ay nagmumula sa isang takot na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa mga huling sandali niya, nakita niya ang tunay na itsura ni kamatayan.